Libra, this is your extended reading for the month of June. Or kung kailan mo man mapanood ito, Libra. Kahit lumipas pa yung month, petsa na binanggit ko. Lahat ng reading ko dito ay timeless. Thank you so much for dropping by, Libra. If you're new, don't forget to subscribe, like, follow. If you're interested in inquiring or booking a private reading of mine, tignan mo na lang yung mga nakasulat dyan sa description. Nandiyan yung pinaka-link papunta sa Nag-iisa at official FB page ko. Beware, marami pong gumagaya dun sa page ko, nagpapanggap na ako. Kapag may naunang nag-chat sa inyo na God friend, hindi po ako yun. Okay? Thank you so much sa lahat ng mga nag-like, follow, or subscribe na. Maraming salamat din sa mga nag-avail ng subscription, membership, private readings, pati na rin yung mga nagpapadala ng stars. Super thanks. Tignan natin yung mga oracle messages mo. First card here, you have Daffodil Fairy, and then the Pegasus, New Beginnings, Transcending, Acceptance, Phoenix, Transmutation. Ganda, alam mo, maraming nakaka-receive nitong card na to. Yan, si Phoenix, si Transcending, Enjoy. So, majority ng mga signs, magiging happy. Majority ng mga signs, napapansin ko, ay dumadaan sa transformation or reinvention. Kasi, Phoenix is reinvention eh. Parang ano to eh. Rebirth. Oo. Rebirth ito. O, diba? Definitely, there is, a rebirth for you, Libra, this month. Kasi andyan yung new beginnings and andyan yung transmutation with the Phoenix card. Si Phoenix kasi is umangat from the, umangat siya from the ashes. So, may pag-angat, posibleng may mga ending and new beginning para sa'yo, Libra. Yun na nga, new beginning, pwedeng sa relationship, pwedeng sa sarili mo, wherein parang clean slate o bagong ikaw, baka may mga babaguhin ka sa sarili mo, sa career mo, connections mo, hindi ko alam eh. Pero mostly, ang nasa-sense ko is para sa'yo itong transmutation na to. Nire-reinvent mo yung sarili mo or could be na merong nangyari sa iyo para ito yung naging resulta sa iyo eh. Na binago ka ulo hanggang paa, inside and out. Basta, Libra, para kang kumbaga nag-rejuve. Kumbaga sa skin nag-rejuve or para kang ipinanganak uli. Alam mo yun? Nagsisimula kang uli talaga eh. Basta may chapter sa buhay mo na i-close mo na and then magsisimula ka uli dito sa New Beginnings card na to. At panibagong ikaw. O, diba? Parang yung reading ni Virgo ang ganda. Comeback is real talaga. Sabi ko nga kay Virgo yung reading niya, yung pangmalakasang comeback niya yun. Ayan nagtatranscend ko. Parang si Phoenix and si Pegasus, ganun. Si Phoenix ay umangat from the far, from the ashes. Tas ito naman si Pegasus, ganun din. O baka naman ito ay indikasyon ng Libra na pag-angat sa buhay, pag-angat sa status mo, pag-angat ng career mo, di ba? Or pag-angat ng popularity mo, ng reputation mo, followers mo, no? Baka ano ba 'yon? Maging famous ka.
Whatever itong kinasadlakan mo, aangat ka na dun sa pinanggalingan mo na yun eh. Kumbaga, ito ay pagle-level up. Baka naman yung iba sa inyo, promotion. It could be, pwedeng related sa spiritual mo, Libra. Oo. Maaring spiritual leveling up din ito eh. Kasi di ba sabi ko nga inside and out, ulo hanggang paa. Total transformation siya eh. And Libra, for sure, may enjoy mo tong month na to. May mga bagay na magpapasaya sa'yo. Ang ganda naman ng cards mo, Libra. Definitely, may mga ending, new beginning, may mga acceptance na mangyayari. May mga ile-let go ka na, may mga magtatapos na, and then may mga iwe-welcome ka ring bago sa buhay mo. Release, acceptance, o baka may mare-receive ka rin, baka naman merong kang matatanggap din na blessing. May magbibigay sa'yo ng whatever. Kasi meron kang i-receive dito eh. You need protection, Libra. More on, spiritual barrier, kasi ang nasa-sense ko, nadidrain ka. Baka may mga energy vampire sa paligid mo. It could be tao or anything na nakaka-drain sa'yo. So, lagay ka ng iyong spiritual barrier or protection. Mag-pray ka, whatever na pwede mong gawin to protect yourself, to protect your energy, or whatever needs protection. Kung ikaw man ito, a family member, whatever, in your situation na kailangan ng protection. Or maybe your angels are protecting you since meron ditong mga guardians. It could be your guardian angel na shield ka. Kung mahilig kayo sa numbers, guys, ito bigay ko yung mga numbers na nagre-reflect dito sa cards. May number 10, 28, 41, 29, 22, at saka 21. Kung na-miss ninyo, i-rewind nyo, guys. Yun yung silbi ng rewind button. Or i-pause ninyo, okay? Oh, may affair dito. Oops. It could be a start of a panibagong romantic connection. Libra. And it involves a Leo. Ayan, may Leo energy dyan. Decision to make na naman, Libra. Ayan. That involves a Gemini person, kung meron man. Kung wala, disregard mo na lang. Merong chess dito, which means, ano ang next move? Or protektahan mo yung next move mo, since meron ditong something about protection. Huwag mong i-reveal yung... kasi, di ba sa chess, pinoprotektahan natin na ma-checkmate. So, lahat ng pwede nating gawin to protect yung dapat protektahan dyan, gagawin natin eh. And hindi rin naman natin basta-basta i-reveal yung strategy natin or yung next move natin. So, yun. Pwedeng yun din yung sinasabi ng card sa'yo. Na kung may mga naiisip ka, wag mo munang ichichika or wag mong ipapahalata yung next move mo. Yun yung strategy mo.
So, maging maingat ka, maging, anong tawag dito? Galingan mo yung strategy mo rito. At meron ditong something na pagdidesisyonan mo this month. Pwedeng related sa relationship eh. Oh. Or yung next move, o pwedeng next move mo sa career mo, no? Oh, pwede ka ring maging impulsive, Libra. Oh, it could be impulsive sa paggastos. Or pwede rin namang maging impulsive ka pagdating dito sa decision mo. So, wag maging padalos-dalos. Alam naman natin ang pagiging impulsive ay may mga consequences, diba? Or maybe yung nakakadil mo dito si Aries, siya yung impulsive. Di ko alam eh. Kung hindi naman, disregard mo na lang. Nabanggit ko lang since may Aries dyan. Tingin ko ano yan. Yan yung mga decision action na padalos-dalos na hindi mo, alam mo yun, nadala ka ng excitement mo, ng emotions mo, and eventually, sabi ko nga, may consequences. Check muna natin love life mo pala. May seduction dito, Libra. Either may naaakit sa'yo or ikaw yung anong tawag dito? Ikaw yung maaakit. Or merong umaakit sa person mo. Kung ano man yung kung saan man kayo nakaka-relate, guys. Meron ditong magfo-flirt sa'yo. O, ingat ka rito kasi itong person na to, pwedeng hindi lang ikaw yung ka-hook up niya, hindi lang ikaw yung kinakausap niya, nilalandi niya, pinagfo-flirtan niya, pero definitely attracted sa iyo tong person na to. Pwedeng mahulog ka sa charm, pwede kang maakit, kaso may third party. Pwedeng may iba pa siyang kakonek, karelasyon, or worse, may jowa, asawa. Ayan may tatamaan ng malupit sa'yo dito, Libre. Meron, may tama nga sa'yo to, kaya lang pwede kasing may sabit to, may kakonek. So, yun lang siguro yung kasi ayan having an affair, baka kasi mahulog ka sa charm nito, pati buong pambobola, ma-impress ka, hindi mo akalain na meron palang kakonek. So, magiging third party ka pa ngayon, if ever. Basta, lakas ng energy ng third party having an affair. O, kung ikaw man yan yung person mo, having an affair with someone ako. Okay? Pwede kasing two-way to eh. Pwedeng yung nasagap ng cards ay energy mo, pwedeng energy din ni person mo. May pag-angat talaga, Libro. Dito may Pegasus ka transcending dito sa love life mo, may ascending din. Sa tingin ko, yung mga iba dito na nagkakaproblema kayo, may mga blockages. Matatanggal na yung mga blockages na yan pagdating dito sa inyo ni person mo, sa connection ninyo. Meron talagang new phase, may new beginnings ka dito sa love life mo, may new chapter, may new phase na naman na pagdadaanan, Libra. And this is basta kung ano man yung meron ngayon, ipine-prep ka na niyan sa susunod na pwedeng mangyari sa inyo. Netong kung may current ka mang karelasyon or kung wala, it means na a new exciting phase is paparating sa iyo pagdating sa love life mo. Especially if you're single. Okay? Merong may improvement when it comes to love life. Pero kung ano naman yung iba dyan, kung nagkakaroon man kayo ng mga problema, nakikita ko,
Ma-overcome nyo rin yan with the ascending card. Magjowa man kayo, mag-asawa, no? Check pa natin yung mga tarot cards mo. Two of Cups, Page of Wands, Knight of Cups, Queen of Swords. Okay, pwede may water, may fire, energy, may air. Okay, kompleto. Actually, nandito lahat ng elements. So, yun. Hindi ko na kahit na anong sign yan. Kasi, kompleto yung elements dito eh. May water, may fire, may air, may earth, no? Pwedeng magkaroon ng falling out of love yung iba dito or misunderstanding. Or you could attract a person that is, hindi mo ina-expect na, alam mo yon, yung pwedeng this person is out of your league or hindi siya yung ideal mo, yung alam mo na, someone na hindi mo ina-expect na pwedeng, someone na hindi mo ina-expect na magugustuhan mo. Yun nga, malayo sa mga, malayo doon sa mga, sa standards mo. Or pwedeng talagang opposites kayo. Alam mo yun. Basta dito parang may tampuan, misunderstanding sa romantic man yan, hindi. Meron talaga o baka magkaroon ka ng admirer, bagong kakonek, manliligaw. May offer tong person na to, kung sino man to. May bagong knight in shining armor na paparating sa buhay mo. Kaya lang, mag-ingat ka lang, baka maging impulsive ka nga rin when it comes to love din. Kasi nga, may mga consequences ako nakikita dyan. Tsaka yung sinasabi ko na pwedeng malagay ka sa third party. Kapag hindi mo, alam mo yung pag nagpadalos-dalos ka. Malakas ang energy ng pwedeng dalawang person to. Isang fire, isang water, yung isa mas bata. O kung kayong dalawa yan, yung isa sa inyo mas bata. So, sa sa career mo, mukhang maganda naman sa kaperahan. Ayan, you have the 9 of Pentacles. Nakikita ko to is fruits of your labor, Libre. So, nakikita ko dito may kasaganaan, may enough money, aanihin mo yung kasipagan mo, yung mga pinaghirapan mo dyan, may magagandang rewards, no? Actually, maraming rewards yan, daming coins, so. This is a sign ng pagiging financially independent, no? Kaya mo dalhin sarili mo eh. Basta may some kind of offer dito. Romantic man ito or hindi. Pero pwede ring may partnership na hindi successful. Or yun nga yung misunderstanding, tampuhan. Okay, may mga planong hindi matutuloy o hindi magwo-work para sa iyo, Libra. Hindi naman laging successful, hindi naman laging maswerte. So, ayan. Siguro may mga sablay dito, may hassle, may delay when it comes to sa mga pinlano mo. Oo, may delay talaga pagdating din sa communication, sa inihintay mong message. Ayan. Oo, ano man ito hinihintay mo dumating, mensahe man yan, whatever. Nakita ko yung delay dyan. May decision making talaga, Libra. Ayan, may Queen of Swords ka, tsaka ito. Ang problema mo, hindi ko alam kung meron kang pinoprocrastinate dito o kagaya na naman ng palaging dilema ng mga Libra anong tawag dito? Nag-overanalyze mo yung sitwasyon, nahihirapan ka na namang mag-decide.
Yun ang napipil ko eh, ano. Instead na makapag-desisyon ka, hindi ka makapag-desisyon. Desisyon. Ay, nabubulol ako. Nahihirapan ka bang mag-decide? Nagdadalawang isip, nalilito. Oh, yun kasi madalas ang ano ni Libre, yung over-analyzing. Simpleng bagay lang, hirap na hirap ka mamili. Like may nakita kang magandang shoes, yung red ba o yung white? Ganun. I know kasi I have Libra in my chart. So, ayun lang. Pwedeng may hesitation, may confusion, problem when it comes to decision making, pagpili. No? Okay, so overall Libra, yan yung mga energies na nasagap natin dito sa reading mo. At kung interesado ka sa private reading ko, alam mo na, punta ka sa link dyan, ilagay ko sa description, papunta sa legit meta-verified na FB page ko, nag-iisa lang yun ha. At don't forget to subscribe, like, follow, pa-like, pa-share na rin, pa-comment. Take care, God bless, babush.